Youngblood, the story of working students. Hay, mahirap. Minsan di mo alam kung maiiyak ka. Minsan di mo na alam kung ano ba ang prioridad mo kahit alam mong pag-aaral ang mahalaga. The busy life of Manila starts exactly at 8 a.m. Working girls walk through the paved ways of their offices while other employees make themselves fit in the lines of people crossing the PEDSing. Some managers and supervisors wait for the traffic light to go green, while some are pissed because they can just beat the red light. Others carve up their day into two, work during the day and study during the night. They are also part of the busy life and also part of the dreaming and struggling ones. They are the working students. Life always offers us little choices for a bigger impact. Some chose to study, while some chose to work. It just so happens that these people chose both. According to Commissions on Higher Education, 8% of college students are working. Food service, entertainment, sales industry, library and research assistants, and call center works are the jobs that the students commonly applied in. In this documentary, we made a chit-chat to two of hundreds of Filipino working students to share their lives to many other Filipinos and to unfold their biggest downfall and their sweetest victory. Nakakatawa minsan sa trabaho hindi ako nalilate. Pero sa school madalas akong late, pero nasa pagbabalanse lang siguro yan. While their other co-students are still asleep, some students are already kicking hard for themselves, working for their dreams out and trying hard for another day to support themselves. And one of them is May Calapardo, a UP working student, a call center agent. Ikwento mo sa amin kung paano mo sinisimula ng araw mo. Nako, mahirap talaga. Nahati ako sa dalawang mundo. Ang gabi wala nang pinagkaiba sa umaga. Pag uwi ko ng bahay, marinig ko ng tilaok ng manok sa likuran ng bahay namin. Nagsasabing, umaga na, gising ka pa din. Isa kasi akong call center agent. Bakit mo kailangan pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho? Mahirap bang pagsabayin ng dalawang to? Hay, nakakapagod talaga. Mahirap kasi. Hirap na nga ang pamilya mo, wala ka pang gagawin. Eh kung may magagawa ka naman, bakit di ka gagawa, di ba? Sabi nga ng teacher ko, ngayon pa daw ako nagtrabaho kung kailan sang katutak na project at problema ang babalot sa petics naming laman. Eh kung pwede nga lang kung sapat ba ang kinikita ng tatay ko sa aming 6 na magkakapatid, hindi na ako magtatrabaho. Pero malaking hindi. A strong body is ultimately the foundation of all workers. But as of our interviewee, as she strives harder for herself, her foundation quite weakens. And we think that health may be at risk because of stress due to work and strain and pressure due to studies and school stuffs. Malaki rin talaga ang binago ng katawan ko. Nanghangayayat na nga ako Sabi na nga nila, gaya ng payat na aso na daw ako. Nabaliwala yung kain tulog ko nung summer. Nabaliwala lahat. Pag pumapasok ako sa school, parang lumilipad ang utak ko, pero di pa naman naapektuhan ng pag-aaral ko. Bukod na lang doon sa muntik na akong makatulog sa professional ethics subject ko. Oo, siguro nga may mga pagkakataon na inaantok, di ba? Pero ano yung nakakaaliw na parte sa pagiging working student? Yung tipong experience na nakakawala ng pagod pag naaalala mo. Yung titignan ka ng driver kasi naka-uniform ka na pang-opisina pero humihingi ka ng 20% student discount sabay labas ng ID. May started as a working student during her fresh days in college. She had different jobs and works to sustain her schooling. For May, she thinks that all her sacrifices paid off because she is now a graduating student, considered half step away from her goals and dreams. She said that Filipinos are renowned as very persevering people, that if a Filipino wants something, he wouldn't stop chasing it until he reached it. Now, she is currently busy doing her thesis. Much to her surprise, she is creating a documentary about working students too. Ang Working While in Class ay isang dokumentaryong tumatalakay sa selebrasyon ng mga working students, ang mga inaasahang pundasyon ng ekonomiya sa hinaharap. Nais ko na magsilbi itong pagkilala, pagpupunyagi at pagsuporta sa mga kabataang pinipilit punan ang dalawang mahalagang responsibilidad, ang pagiging mag-aaral at pagiging empleyado. Ano masasabi mo sa mga kapwa mong working students?
Muli, sa inyong kabataan, ang aking paghanga at pagkilala. Kayong mga working while in class. Sabay-sabay tayo, taas noo. Working student ako dahil kaya ko. Minsan mabubulag ka ng unang sweldo pero kailangan mo mag-isip, pag-aaral o trabaho. Just like May, Cindy Marie Silva, 20 years old, a call center agent too, a graduating student in Perpetual Manila, shares her views about working and striving hard for her goals in life. Kailan ka nagsimula mag-working student? Working student ako since 15. High school pa ako noon. Nagwo-work ako sa company ng tito ko. Then, nung 18 na ako, naging legal na yung edad ko, nag-apply na rin ako sa ibang kumpanya. Sa call center, sa fast food chain, mga ganon. Ano yung mga factors na kinukonsider mo para mag-working student ka aside makapag-aral ka? Factors, learning, syempre. Aside sa course ko, may mga bagay na gusto pa ako matutunan. Tulad ng pakikipagkapwa-tao. Syempre, yun pa din yung mas importante pa rin, di lang puro trabaho. Of course, every step that we take gives lessons that we should be able to learn, understand, and remember as we take another real big step. Working while studying is not as easy as writing on a sheet of pad paper. It's more like drawing a detailed character. Ano yung magandang naidudulot ng pag-working student sa'yo? Nagiging responsable. Alam mo yung iba pala yung bata pa lang yung edad mo, bata pa yung pag-iisip mo, pero marami ka nang tututunan sa buhay, nagiging matured ka na. Ano yung masamang naidudulot ng pag-working student? Siyempre, unang-una, lagi kang pagod. Wala ka ng panahon halos sa pamilya. Nako-compromise yung studies mo dahil nga committed ka rin sa work mo. Tsaka sa health din, siyempre, lagi kang puyat. Kagustuhan mo ba to o kagustuhan ng magulang mo? Siguro, kagustuhan ko na rin kasi kailangan eh. Tsaka natututunan ko na rin siyang mahalin. Minsan naisipan mo na ba tumigil na lang sa pag-aaral, magtrabaho na lang? Oo naman. Siyempre, nakakasawa ring mag-aral pero na-realize ko na paano kung wala akong pinag-aralan. Habang buhay na lang ba akong ganito? Ano yung natutunan mong lesson nung naging working student ka na hindi mo pa alam nung normal na estudyante ka pa lang? Ang natutunan kong lesson is mahalagang pag-aaral. Mahalagang tapusin natin ang pag-aaral natin kaysa sa pagtatrabaho natin dahil there is more to come kapag natapos natin mag-graduate. The government has something to do about the issue, but as of Cindy, sinisisi mo ba ang gobyerno dahil sa pagdami ng bilang ng mga working students sa Pilipinas? Sinisisi ko, hindi naman, kasi depende naman sa kasipagan ng mga Pilipino. Actually, marami namang trabaho, ang problema, ang dami din tamad. Anong advice mo sa tulad mong working student? Advice ko, tapusin niyo yung pag-aaral niyo dahil mas importante ang pag-aaral kaysa sa pagtrabaho niyo. At may mas magandang trabaho kayong mahanap pag nakatapos kayo ng pag-aaral. We pledge to dream big, invest in our future, in our families and in our communities. We pledge to believe in each other, to believe in ourselves and in our dreams, because we are what we learn. Believe it or not, it's not just about my future, it's about our future.